Tinakasan ko ang asawa ko kahit hindi naman kami nagkaroon ng pag-aaway. Nakukonsensya ako noon pero ang iniisip ko ay hindi ko kayang mawala ang mga magulang ko. Tawagin na lang daw natin siyang Dangga. Siya po ay 33 years old at bunso sa 4 na magkakapatid. Halos lumaki siyang mag-isa dahil ang panganay niyang kuya ay introvert at palagi lang nasa bukid. Ang pangalawa naman ay maaga ding umalis sa kanila dahil lumipat na ng lugar para makapag-aral sa Sisters Mary of High School. Ang pangatlo niya naman na kapatid ay pinaampon ng kanyang mga magulang nung siya ay 6 months old pa lang. Sa edad na 14 years old ay nagkaroon na ng unang boyfriend si Dangga, kaya ang sabi ng ibang tao sa kanya ay masyado siyang maagang lumandi. Pero ang gusto lang naman talaga ni Dangga ay maramdaman niya na may taong nagkikare sa kanya na hindi niya naranasan sa kanyang pamilya at mga magulang. Sa mura niyang edad ay nagkasama na sila ng kanyang boyfriend sa iisang bahay at tawagin na lang natin siyang Tango. Hindi niya naman nakakasama ang kanyang mga magulang dahil sobrang sipag nila sa paghahanap buhay, kaya nakalimutan na nila na meron pa silang anak. 18 years old si Dangga nung siya ay nabuntis na, kaya sobrang saya niya dahil makakabuo na siya ng sarili niyang pamilya. 19 years old naman si Tango noong mga panahon na yon at marami din siya naging side chick pero hindi naman nila yon pinag-aawayan. Pero hindi kinaya ng tatay ni Dangga ang ganun nilang sistema kaya pinalayas niya si Tango. Halos mabaliw noon si Dangga pero hindi niya kayang hindi sundin ang kanyang tatay dahil pakiramdam niya ay hindi niya kayang walang mga magulang. 20 years old na si Dangga nang hinihiling niya na sana ay magkaroon na siya ng panibagong asawa dahil ayaw din naman siyang payagang magtrabaho ng kanyang mga magulang. At hindi naman siya binigo dahil taong 2010 ay ikinasal din siya sa lalaking tawagin na lang nating Charlie. Tuwang-tuwa si Dangga dahil pakiramdam niya ay makakalaya na siya sa bahay nila at maayos naman na naging relasyon nilang mag-asawa. Nakabukod na sila noon ng bahay nang bigla na lang siyang pinapili ng kanyang tatay kung siya ba ang pipiliin o ang kanyang asawa. At dahil immature pa si Dangga noong mga panahon na yon ay pinili niya ang kanyang tatay kaya tinakasan niya ang kanyang asawa kahit hindi naman sila nag-away. Isinama ni Dangga ang kanyang 1 taong gulang na anak habang yung anak naman nila ni Tango ay naiwan sa kanyang mga magulang. Pumunta si Dangga sa isang malayong probinsya at pinapadala na lang siya ng allowance ng kanyang mga magulang dahil hindi pa rin siya pinapayagan na makapagtrabaho. Tumira si Dangga sa isang bahay na kasama ang kanyang 2 tita at ang isa niyang tito. Noong una ay maayos naman ang kanyang tinitirhan pero hindi nagtagal nalaman niya na yung bahay pala na yon ay tinatambayan ng mga addictus. Kaya palagi lang nasa kwarto si Dangga at lumalabas lang siya kapag talagang kailangan at minsan kung isasama siya ng kanyang pinsan na mamasyal. At para kahit papano ay maging busy si Dangga ay naisipan niyang pagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa college dahil ang oras naman ng pasok ay alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Pumayag din ang tatay ni Dangga na iuwi niya sa kanyang mga magulang ang kanyang pangalawang anak para makapag-focus na siya sa pag-aaral. Pero para kay Dangga ay masakit na mawalay ulit siya sa kanyang anak dahil nung una ang akala niya yun na ang pinakamasakit pero mas masakit pala ang pangalawa. Buong-buo na ang pasya ni Dangga na maging isang profesional at ginawa niyang inspirasyon ng kanyang mga anak kaya nag-aral siyang mabuti. Hanggang sa isang araw noong July ay bigla na lang siyang pinasok ng kanyang tito sa loob ng kanyang kwarto. Umupo sa kanyang tabi ang kanyang tsuhi na halos wala ng damit pero kunwari na lang nakipagkwentuhan si Dangga pero ang nasa isip niya ay tatakas na talaga siya. Hanggang sa kunwaring babangon si Dangga at pagtayo niya ay kumaripas na lang siya ng takbo palabas ng kanilang bahay. Tumakbo si Dangga malapit sa street lights dahil wala naman siyang ibang kakilala sa kanilang lugar kaya walang ibang pinaka-safe niyang gawin kundi ang magsisigaw. Nagising ang kanyang mga kapitbahay at may nakakita sa kanya na isang kamag-anak nila at hinatid siya sa bahay ng isa niya pang pinsan. Nagpaalam si Dangga sa kanyang nanay na mangungupahan na lang siya ng bahay dahil hindi niya na kinausap ang kanyang tsuhin dahil wala naman daw umaamin sa kanyang kasalanan. Nag-focus na lang si Dangga sa kanyang pag-aaral pero hindi siya tinantanan ng kanyang mga kamag-anak at sinasabihan na gustong-gusto niya naman daw ang pangyayari. Panay ang report ng kanyang mga kamag-anak sa kanyang nanay na palagi daw siyang nasa bar at nakikipag-inuman kung kani-kanino. Kaya nagalit na lang ang nanay ni Dangga sa kanya at sinabihan na bahala na siya sa buhay niya at hindi na siya padadalhan ng alawan. Nagkasakit noon si Dangga sa loob ng 2 linggo at ang kanyang landlady ang nag-alaga sa kanya samantalang ang kanyang mga kamag-anak ay pinagkakalat na nagpa-abort daw siya at ang professor niya daw ang nakabuntis sa kanya kaya doon na siya pinagharian ng kanyang galing. Hanggang sa nakilala ni Dangga ang lalaking kinakasama niya ngayon na hindi niya akalain na may papatol pa sa kanya na 2 beses na siyang naging single mom. At total naman daw ay iba't ibang lalaki ang ibinibintang kay Dangga kaya i-display niya na ang kanyang boyfriend ngayon at least iisa lang. Umabot ng 6 na buwan ang kanilang relasyon nang muli na namang magbuntis si Dangga. At sa ngayon na may masasandalan na si Dangga ay nag-decide siya na itigil na ang kanyang pag-aaral dahil pagod na siya sa sobrang dami ng problema. Ngayon po na 9 na taon na ang relasyon namin ay hindi po siya nagbago sa akin dahil parang araw-araw niya pa rin akong nililigawan. Balak po sana namin na umuwi na ng probinsya kaya sobrang saya ko dahil sa wakas ay makakasama ko na ang panganay kong anak. Ang pangalawa naman po ay nakasama ko lang nung nakaraang buwan at nasa pangangalaga po siya ng papa niya. Pero may naging problema po kami at tuluyan na akong nawala ng amor sa nanay ko. Dahil pagdating namin sa bahay ng mga magulang ko ay pinapalayas niya na naman kami dahil sa ugali daw ng live-in partner ko. May mapupuntahan naman kaming iba pero ang problema ay ayaw pong sumama sa akin ng panganay kong anak. Ngayon ko lang
lang na-realize na nagkamali ako ng malala na nakipaghiwalay ako sa tatay ng panganay kong anak na kay Tango. Hindi ko rin alam kung magkakaayos pa ba kami ng nanay ko dahil naitanim nila sa isipan ko na walang makakatiis sa pag-uugali ko kaya babalik at babalik ako sa kanila. At ngayon ko lang din po napatunayan na hindi naman pala ako ganong kasama kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Sa totoo lang hindi ko na sanang isasama tong kwento na to dahil naka-block na po ako kay sender. Siguro hindi na siya nakapaghintay na maikwento yung story niya. Pero dahil alam ko na marami sa mga kabataan ngayon na merong hindi magandang relasyon sa kanilang mga magulang ay ikinuwento ko na rin. Dahil gusto kong sabihin sa inyo na kung sa tingin nyo ay nagkamali yung mga magulang nyo sa inyo at sa pagpapalaki sa inyo, patawarin nyo sila. Dahil kaming mga magulang ay para din kaming estudyante, nag-aaral lang din kami kung paano ba talaga maging magulang. Hindi naman kasi porket nakabuo ka ng bata ay alam mo na agad kung ano yung tama. At ang tanong ng ating letter sender ay kung may pag-asa pa ba na magkaayos silang mag-ina at ang sagot ko dyan ay merong pag-asa. At darating lang ang panahon na yung kapag natuto ka ng magpakumbaba, yung tipong hindi na mahalaga sa'yo kung tama pa ba yung pinaglalaban mo. Dahil sa kahit anong klase pa ng relasyon kaya hindi nagkakaayos dahil pinaniniwalaan ng isa na palaging siya ang tama. Pero pag dumating ka sa punto na hindi na mahalaga sa'yo kung ano pa ba yung tama o kung sino pa ba yung mali sa inyong mag-ina, sigurado magkakaayos kayo. Matuto ka lang magpakumbaba.